doesn't fight crime or wear a cape. He doesn't read minds or levitate. But every time my world needs saving, he's my Superman. Some folks don't believe in heroes 'cause they haven't met my dad. He loves his workshop and rock and roll. He's got a hot rod and a heart of gold. And you could say he's a man of few words, but he talks a lot within. And even though I'm a little taller, I still... Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga po si Brother Eugene Mendoza. Kasalukuyan pong naninirahan po dito sa Santa Cruz at naninilbihan bilang council po ng Word of Everlasting Love Santa Cruz Bayan. Ako po ay isa pong dentista at kasalukuyan din pong nagtatrabaho dito sa atin. At nagpa-part-time din po akong pagbukid dahil yun po talaga ang kinagisnan namin trabaho. Ang aking magulang na hindi ko na po naiwanan. Sa kasalukuyan po ay 32 years na po akong kasal sa dati kong kasintahan na si Sister Nanette. At pinagkalubang kami ng Panginoon ng 4 na anak, 2 babae at saka 2 lalaki. Papasalamat din po ako sa ating Panginoon kasi sa 4 na anak ko, lahat po sila ay nakatapos ng pag-aaral sa biyaya po ng Diyos. Panganay ko po ay nasa Australia na. Mayroon na rin po akong manugang at ako sa kanya. Yung pangalawa po, si Kay, si Sister Kay. Kasama ko po sa clinic ngayon. At siya rin pong dentista. At yung pong 2 lalaki, si Brother Kevin at saka si Brother Kendrick. Kasalukuyan pong nagtatrabaho sa isang pribado kumpanya sa Manila. So, purihin po ang Panginoon at mabuti siya sa buhay namin. Pinagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon at sa lahat ng ating viewers. Ako nga po pala si Brother Gary Bernal, ang Holy Church, 23 years in married sa aking mahal na asawa na si Mrs. Telma Bernal. And, sa katatry namin magkaroon ng anak na babae, kami ay pinagkaroon ng 3 boys. So, si Mrs. na lang daw ang babae. Kaya yun. So, praise God at bilang tatay ay sa biyaya ng Panginoon ay nakilala ko ang Panginoon at siyempre naging Christian tatay na. Dating OFW sa Saudi, ngayon dito na sa Pilipinas. Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ako nga pala si Brother Lando Merto, taga Tugutugusor, Santa Cruz, Zambales. Ang aking kabiyakay si Lorna Merto. Meron kaming 3 anak, 1 babae at 2 lalaki na sa ngayon ay nagpapastor sila. Ang aming bunso na si Malon, Pastor Malon ay nasa Maynila at si Ryan naman na panganay ay naka-assign doon sa bayan ng Candelaria. Dati ako namamasada ng tricycle pero nung nagkaroon ng pandemic, humina ang pasada kaya tumigil na ako sa pamamasada. Nag-aalaga na lang ako ng mga hayop dito sa bahay, nagtatanim ng gulay at mga prutas. Ano po ang na-realize ninyo nung tatay na kayo? Bilang tatay o isang ama, na-realize ko noon na
pala biro-biro. Akala ko kasi sa mga nakikita kong mga kabarkada ko noon na parang happy-go-lucky pa rin kapag ka may asawa, pero hindi pala ganon. Ang isang tatay ay talaga pong mayroon ng responsibilidad. At bilang tatay, dapat mamili ka na talaga sa buhay. Barkada o pamilya, magulang o pamilya. At nakita ko rin na dapat talaga inuuna ng bawat ama ang kapakanan ng kanyang pamilya bago ang lahat. Sapagkat sa pag-aaral ko rin ng banal na kasulatan, nakita ko roon na pag nag-asawa na ang isang tao, lalo na kung ikaw ay naging ama na, first priority na po talaga ang asawa at anak. Pangalawa lang ng magulang, pangatlong mga kapatid, pang-apat lang yung mga kaibigan. Ang na-realize ko nung maging tatay na ako sa panganay namin, syempre, kay Timothy. Actually, hindi ko siya nakitang ipinanganak. So, isang sacrifice dahil OFW na ako noon, mga panahon na yon. Nakita ko yung sarili ko na syempre malaki na yung naging changes dahil unang-una yung aking buhay binata noon ay nung makakilala ko sa Panginoon, yun, nag-start na akong makalaya sa mga bisyo, barkada, ganyan. So, naging malinaw para sa akin din. Ipinaunawa ng Panginoon yung responsibilidad bilang tatay. Ayan. Yun nga yung naging isang sakripisyo ko doon. Nag-abroad ako, hindi ko nasilayan yung panganganak ni Mrs. sa aming panganay. Yun, realize na ang pagiging tatay talaga ay tamang responsibilidad sa pagpapatuloy. Masaya ako bilang tatay pagka naranasan namin ang pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon. Hindi lang sa aming mag-asawa, kundi sa aming mga anak. Naalala ko nung bago pa lang kami lumagay sa tahimik, ang pagkakaalam ko yung pag-aasawa madali lang. Pero nung mag-asawa na kami at nagkaroon na ng pamilya, mahirap na masarap pagkat siyempre nandun yung iniisip mo kung anong pamamaraan nabubuhay sa iyong pamilya. Kasi noon talagang medyo mahirap ang buhay. Wala akong permanent trabaho, kaya yun ang inaasahan ko lang dahil kilala na namin ang Panginoon. Doon na lang kami kumukuha ng lakas para mapagtagumpayan ang bawat araw na ating sinusunod. Alam natin na mostly ng mga tatay ay hindi showy and expressing their feelings. Kayo po bilang tatay sa mga anak ninyo, paano ninyo na ipapadama ang love? Medyo mahirap na katanungan yan, pero sa palagay ko, sa aking pananaw, talagang nagkulang ako sa bagay na yan. Sa love ng bata, aaminin ko, kasi nagkasunod-sunod po yung anak namin na 4. Kaya ang gusto ko lang noon is mabigyan sila ng magandang buhay, magbigyan ng magandang bukas. So, ang nangyari, trabaho lang talaga. Trabaho ng trabaho, kunti lang ang affection na ibigay ko sa mga anak ko. At pinagsisihan ko yung bilang ama, kasi nga, dapat habang maliliit pa ang mga bata, yung atensyon mo,
yung care mo nasa kanila, pero parang naibigay ko yon na trabaho sa aking asawa, at ako naman umaga pa umaalis na ng bahay, at talagang ayaw ko kasi na magutom sila, na ipinagkatiwala ng Diyos sa akin, tapos hindi ko sila mabigyan ng magandang buhay. Yun ang talagang ninanais ko noon. Pero napagtanto ko bilang ama ngayon, malalaki na sila, na-miss ko yung pagkakataon na sila ang dapat kong unahin o kaya ipakita ang pagmamahal. Although namamasyal naman kami pag linggo kung saan kami nagpupunta, pero yung daily life namin talaga, doon ako medyo bagsak. So yun po, kung paano ko ba na ipapadama ang aking love sa aking mga anak. Magandang tanong. Siyempre, para sa akin, naunawaan ko na napakahalaga na time sa mga bata. Ito yung time na susuportahan mo sila sa kanilang pag-aaral, yan. Although nagtatrabaho ka maghapon at pagdating sa bahay, so kailangan talagang maglaan din ng time para suportahan mo sila. Kung maitatanong sila, handa kang sumagot. Tsaka pagka weekend, yan, as a Christian tatay, syempre nandun din yung time na kailangan meron ding paglabas-labas, ganyan. Ginagawa ko noon, dahil mahilig din ako sa sports. Yan, dinadala ko sa basketball court ng mga anak ko. Yan, sa ganung paraan din, nagkakaroon ng bonding moment sa mga bata. Hindi lang yon, syempre kapag sa kanilang buhay bilang bata, magkakaiba kasi silang mistakes yung gap nila malalayo, 8 years and 7 years. Kaya naroon talaga na napakahalaga na mabigyan natin ng time at doon natin na ma-express ang ating love sa ating mga anak. Yun po. Masasabi natin na masaya ang isang pamilya kung ang lahat ay nagkakasundo, walang inggitan at walang away. Doon natin may papadama sa ating mga anak at sa ating mga nakakakita sa atin kung gaano tayo nagmamahalan sa isa't isa. Kasi talagang minsan, lalo sa mga kapitbahay, lahat ng ating galaw napapansin nila. Pero gawin natin ang lahat upang mapagtagumpayan natin, lalo na yung pagmamahala ng bawat isa. Sa akin naman kasi, sa aking mga anak, pag nakaipon-ipon kami, sabi mga para kami magkakapatid, walang matanda at walang bata. Kung minsan, nandun yung sigawan, nandun yung mga maliligot na nagbabatuhan ng kung ano-ano. Kaya doon ko nalaman na sa pamilyang masaya pala, dapat wala yung, kahit na sa akin, siyempre lolo na ako at yung mga apo ko bata pa. Pero pag nagkakasama-kasama kaming lahat, nandun yung pag-ibig, pagmamahal ng bawat isa sa amin. Wala yung matanda at wala yung bata. Ano po ang pinaka na-enjoy ninyo as a Christian father? Bilang Kristiyanong ama, talaga pong kakaiba kaysa nung nasa ako ay kamunduhan pa. Alam niyo naman ang buhay sa mundo, self ang pinapairal.
ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, ibinigay mo na sa Diyos ang lahat. So, siya ang talagang provider natin, siya ang ama natin. Pag sinabi natin at pinagkatiwala natin sa Kanya, nasabi natin kung ano man ang concern natin sa buhay, bahala na siya. Sa aking pananaw, ganun. Ang Diyos, kapangyarihan, walang imposible at walang mahirap sa Kanya. Kaya kung kagustuhan niya ang ating idudulog sa Kanya, hindi po siya magdadalawang isip ay pagkaloob sa atin. Ngayon, kung hindi naman po natin natanggap ang ating hinihiling, baka may mas magandang plano ang Diyos kaysa sa minimithi natin. Kaya magantay lang po tayo at lagi tayong manalangin, pagkatiwala ang lahat sa Panginoon. Alam niyo po, magiging maluwan at masaya ang bawat araw natin kung ang Diyos ang lagi nating inuuna at dinadahigan. Ang nai-enjoy ko as a Christian father ay dahil sa ako ay manggagawa din ng Panginoon, nagsiserve sa gawain ng Lord. So, kinalakihan ng mga anak ko na nakikita nila ako na nagsiserve sa Panginoon. Kaya sa buhay nila kahit bata pa sila, so na-enjoy ako na nakikita ko rin sila na nagsiserve na rin sa Panginoon. Tulad sa panganay ko, siya ay sa worship team. At yung dalawang anak ko, yung puso namin, kahit kung nasa Saudi pa kami, ano sila, na-involve na rin sila sa mga kids presentation, ganyan. Yun, for the glory of God. Kaya nakaka-enjoy talaga na nakakatuwa bilang sa Christian father ay yung mga anak natin ay nagagamit na rin sa gawain ng Panginoon. Amen. Nung hindi pa ako Kristiyano, alam ko masaya na ang buhay ko sa makamundong pamumuhay. Pero hindi pala. Mas masarap pala yung kasama mo ang Panginoon sa iyong buhay. Kasi ang magagawa ng mga kaibigan mo, hindi nila magagawa yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa sarili mo. Lahat ng mga bagay, kaya kang ipagtanggol ng Panginoon. Lahat ng bagay, kayang ipagkaloob sa iyo ng Diyos. At lahat ng nanaisin mo, ito'y kanyang ibibigay kung sumunod ka lamang sa Kanya at manalig lagi. Ano naman po ang pinaka-challenging experience mo bilang tatay? Bilang tatay, napakarami pong challenging experiences na naranasan ko na. Nandyan yung wala kaming pera, magsasanla ng alahas, mangungutang. Pero sa biyaya po ng Panginoon, lalo na nung nakilala ko na siya, naging smooth po ang lahat ng bagay. Hanggang sa napagdesisyon na namin mag-asawa na kung may chance, binalak namin na manirahan sa Amerika. Kaya nandyan ang asawa ko, nag-apply doon para magturo. Sa biyaya din naman ng Panginoon, natanggap siya doon sa Amerika. At sinama niya ang dalawang anak ng lalaki, yung dalawang puso. So, ang ginagawa ko noon, pumunta ako doon magbakasyon. Minsan isang buwan, minsan 3 buwan. At doon po naganap yung experience ko talaga na napakatindi. Kasi dito sa Pilipinas, hindi naman ako nagbubuhat ng sarili kong bangko, pero kung may problema ako noon, siyempre dentista ako, tapos nandito ang mga magulang ko, mga kapatid, madali. Kilala ko lahat halos ng tao rito sa Santa Cruz, may mga katungkulan, mga wala, nandyan tayo kasi kapiling natin sila. Pero iba po sa Amerika. Nangyari po ito minsan, nagbabakasyon po kasi ako doon, magwi-winter na malamig. Yung isang anak ko, si Kevin,
siya po ay inatake ng asthma. So alam niyo po, pag asthma, sa gabi hindi po sila magkapagkatulog, para silang pusa na tumutulog. Kaya sabi ko kinabukasan kay Mrs., mayroon pang mga health insurance ang mga bata. Huwag naman siya sa akin po, sabi niya. So pumunta tayo ng clinic sa doktor. To make the story short, pumunta po kami ng klinika. Hirap pong huminga ang anak ko. Awang-awa po ako sa kanya dahil wala rin po akong magawa. Kaya nga ako nagsika agad ng medical attention. Kaya lang, pagdating doon, sabi sa kanya, ang doktor, Sabado yun eh. Sabi nung receptionist sa amin, hindi ka naman nakakalakad ka naman pumunta rito. So, schedule kita sa Martes. So, iniisip ko, pag intakay ka ng asthma, Martes ka pa makikita, Sabado ngayon, patay ka na. Pero hindi sa kanila, hindi ka makareklamo eh. So, yun ang ipinanalangin ko sa Panginoon. Lord, bakit ganito rito? Sana sa Pilipinas na lang kami. Kayang-kaya kong tumakbo kahit sa sinong doktor, nalalapitan, open ang lahat ng ospital, pero doon hindi. Napakahirap. Yung po talagang pinaka-struggle ko sa States noon. Pag nagkasakit ka doon, malaking problema. Kaya sabi ko, kung pwede, bumalik na lang kami rito. Na ayaw naman ng asawa ko kasi nakapag-start na nga sila doon. Inisip ko na lang yun na iluhod sa Panginoon ang kalagayan ng aking anak. At bago kami umuwi, dumaan kami ng butika. Nakakabili mo naman UTC or over-the-counter ng gamot sa asthma. So, napainom namin yung aming anak. Sa biyaya ng Panginoon, bumalik po siya. Hindi na siya bumalik doon sa center na pinagpa-check-upan niya sana. So, purihin po ang Panginoon. At mahirap po bilang ama na nandito ka sa comfort zone mo, na basta ka na lang sasabak sa isang lugar na hindi mo kabisado, para ka kasing ano doon, kumbaga sa ano dito, pusa ka na, doon daga ka pa lang. So, yun ang naging experience ko talaga na napakatindi. Pinaka-challenging sa akin sa bilang tatay sa aking mga anak ay yung time na nung umuwi na yung panganay namin dito. Dahil doon siya nag-aral grade 4 to first year. Ayan. So, medyo mahirap yun dahil yung communication syempre yung high school life niya dito sa Pilipinas at kami mag-asawa nandun sa Middle East. So, isang challenge yun. Subalit sa biyaya ng Panginoon na naging mahirap man ay sa tulong ng technology, yun ang yung tanging paraan para nakakausap namin yung anak namin. So, nakakausap namin siya para gustahin siya, tanungin kung nahirapan ba siya sa pag-aaral niya, kung ano yung kung may problema ba siya, ganyan. So, hindi lang yung financial, siyempre napakahalaga din talaga na bilang tatay ay naroon pa rin yung ating support, moral support, ganyan. Naalala ko nung sinabihan ko yung anak ko na 18, nung umuwi na siya dito sa Pilipinas, ay maging active siya sa church.
dahil nga mahilig siya sa drums. Ayun. Sinabi ko talaga sa kanya na maglingkod ka sa Panginoon. Pag-uwi mo ng Pilipinas, sabi ko lahat ng activity sa church ng mga kabataan ay samahan mo. Kaya yung anak namin, panganay namin, ay naging abala siya sa paglilingkod sa Panginoon sa church at hindi sa mga bagay na mga nagagawa ng ibang kabataan. Kaya napakahalaga na yung communication, na kahit na malayo kami noon sa kanya, ay lagi namin binibigyan ng time upang tawagan siya, ganyan, video call. Yan. So isang bagay na pinagpapasalamat ko sa Diyos dahil nakinig yung anak namin at hanggang ngayon yan, ay naglilingkod siya sa Panginoon as a musician. May mga pagsubok o mga problema na dumarating sa ating buhay. Hindi natin maiwasan yan. Naranasan namin ito nung namatay yung kaisa-isa naming anak na babae. Bata pa siya noon, 29 pa lang siya noon nung namatay siya. Kaya yun, parang dinamdam din namin na bakit ang aga pa tinuhan na siya ng Panginoon. Kaya kung minsan, tatanong ko sa Diyos, tunay nga ba? Sabi ko na talagang, ikaw ang Diyos, sabi ko sa Kanya. Pero nung bandang huli, na-realize ko na ang lahat ng nangyayari sa atin, siya ang may alam. Wala tayong dapat ipangamba ano man ang mangyayari sa ating buhay. Bigyan man niya tayo ng mga pagsubok, unos o problema sa ating buhay. Alam kong hindi niya tayo bibigyan ng mga ganitong pagkakataon na hindi natin kayanin eh. Kaya yun, namatay yung anak namin pero ang na-realize ko at napansin namin sa aming pamilya, mas lalo kaming lumapit at tumatag sa Panginoon sa mga pagsubok na Kanyang binigay. When was that turning point po sa buhay ninyo bilang tatay na talagang nailuhod niyo na kay Lord and you lifted all up to Him? Alam niyo po, 1999, nag-start po yung Bible study sa amin. Tuwing may Bible study, nandiyan po yung pagpapatanggap, lahat-lahat. Akala ko noon, dahil sa ginagawa kong pagtataas ng kamay, talagang assured na ako of my salvation. Pero alam niyo po, pag baby Christian ka, napakarami pang temptation, nasa mundo ka pa. Kaya siguro floating pa ang salvation ko noon. Wala pang kasiguraduhan. Until one time, sabi ng asawa ko, hindi pa kasi ako church goer noon. Sa bahay lang yung Bible study. Ang nauna po kasi dito ang asawa ko na sumasamba o kaya nag-attend ng church services. Sabi niya sa akin, mayroong revival night sa ganitong araw, 3 gabi. Pwede ka bang pumunta? Noon kasi, siyempre ang mga kabarkada ko talaga, nandyan pa sa kabila. So, nahihiya akong pumunta rito. Totoo lang. Pero sabi niya, subukan mo. Gabi naman. So, that night, nayaya ako ng asawa ko. Ang speaker pa nun si Pastor Sanchez, na alam ko marami nakakakilala sa kanya kasi revival night yun. Nung nag-altar call na po, pagkatapos po ng message, sabi po niya yumuko, pero hindi po ako yumuko. Pinapanood ko po ang mga tao. Tataasan ng kamay, may mga umiiyak.
wala lang sa akin. Pero nung nagpatanggap siya, tumanggap din ako. Wala tulad ng dati kong ginagawa. Pagkatapos po, uwi na, yung asawa ko kasi medyo alanganin pa siya sa akin naman kasi sabi ko isang gabi lang dapat ako. The following night, hindi niya ako niyayaya kasi alam niyang ayaw ko. Pero sabi ko sa kanya, di ba second night ngayon? Oo, sabi niya. Bakit? Hindi ba tayo pupunta? Sabi ko. Bakit gusto mo? Sabi sa akin. So, doon nag-umpisa. Natapos ko po yung 3 nights ng revival. At napakaganda naging experience ko. Pero yun nga, nandiyan pa rin yung kaaway. Ang ganda na ng experience mo sa Panginoon. Madali ka pa rin masway sa kabila. Until one time, na naginip po ako. At napakagandang panaginip. Maganda ka ako, bagamat muntik na akong mabangungot. Kasi nga, doon ko nakilala ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Meron po kasing dalawang magandang babae na nakasulot ng itim ang umakbay sa akin. Siyempre, dahil nakita ko maganda sila, sumama ako. Bigla kaming nahulog sa isang napakalalim na balon. Napakadilim. Nandun na kami sa kalaliman. Hanggang tumawag ako sa ating Panginoong Hesus. Nasambit ko lang po, Jesus. Jesus. Alam niyo po, nagising ako. Doon, nagpasya ako sa buhay ko na talagang kilalanin ang Panginoong Hesus. Doon ako umiyak. Hindi po ako nakaluhod. Nakadapa po ako sa sahig habang nagpray at sumusuko sa ating Panginoon. May mga experiences talaga tayo. Marami. Pero yun na po ang pinaka turning point na talagang inasam ko sa buhay ko. Naalala ko nung doon sa first baby namin, sa aming panganay, si Timothy. Tulad ng nabanggit ko kanina, naalala ko noon, flight ko papuntang Middle East, ay kabuanan ng asawa ko para ipanganak yung panganay namin. Nangyari nga ng niluwal ni Mrs. yung aming panganay ay mga ilang segundong walang buhay yung anak namin dahil pumulupot yung kanyang coil sa liig o yung kanyang pusod. So yun, dahil wala ako sa tabi ng asawa ko at naitawag lang yun sa akin, that time natanggap ko yung tawag na yun. Doon namin makapag-usap. Ay talagang iniluhod ko sa Panginoon yun dahil nag-alala talaga ako ng gusto sa kalagayan ng anak namin. Talagang iniyak ko sa Panginoon. Sabi ko nga sa Panginoon, naalala ko na, Lord, kaloob mo itong anak namin at niloob mo na mailuwal siya. Kaya sabi ko, Lord, ikaw ang nagbigay nito sa amin. Kaya mabubuhay yung anak namin. Lalaki siya, nakaitakot sa'yo, maglilingkod sa'yo. Actually, nung pinagbubuntis
buntis pa lamang yung anak namin na yan. Nabigyan na namin ng pangalan. At kahit hindi pa siya na ultrasound, we claim by faith na yung panganay namin ay lalaki. Kaya yung mga time na yun na natanggap ko yung balita na lalaki yung anak namin, tuwa ako, subalit nangamba rin talaga ako dun sa nangyari na hold ko hindi siya. Kaya napasalamat ako sa Diyos dahil ngayon ay niligtas na yung anak namin, ang asawa ko sa pagbiluan sa kanya. Ayun, si Timothy malaki na ngayon, hindi na naglilingkod sa Panginoon. Lumapit ako sa Panginoong Diyos, natatandaan ko noong 2005. Ang nangyari noon, nagkaroon ako ng problema sa trabaho. Walang taong makakatulong sa akin. Kaya sabi ko, subukan ko nga lumapit sa Panginoon ako. At yun nga, lumapit ako sa Panginoon. Nung una, parang biro-biro lang dahil siyempre hindi ko pa masyadong nakikilala ang ating Panginoon dahil yun nga, nabubuhay tayo sa makamundong buhay. Pero habang tumatagal, lalo akong napapalapit sa Panginoon at nai-enjoy ko yung mga pagpunta dito sa church. Kaya hanggang sa makilala ko siya ng lubos, ginawa ko siyang Panginoon ng aking buhay, tagapagligtas. At hanggang ngayon, sama-sama kami naglilingkod ng aking mga anak, ng aking asawa. Sama-sama kami naglilingkod para sa Panginoon. Kaya lagi namin siyang pinupuri at pinapasalamatan. Paano mo ipinakilala si Lord sa mga anak mo? Actually, hindi ako ang nagpakilala kay Lord sa mga anak ko, kundi sila ang nagpakilala sa akin. Kasi po, noon, may Bible study na nga sa bahay, pero sila po ang nauna dito sa church. Mayroon na pong Sunday school yung mga bata, pero ako po ay patuloy pa rin nag-church sa Katoliko. So, habang sila ay narito, nandun naman ako sa kabila. Pagkat yan po ang usapan namin. And then eventually, ako ang nayaya nila rito. Kasi malungkot pala na sumasamba ka o nagsisimba ka na mag-isa na hindi mo kasama ang iyong pamilya. Kasi noon, nagsisimba kami doon ng alas 6 ng umaga. After that, uuwi akong mag-isa. Sila naman pupunta dito sa church. Ganon ang ganon. At binigyan ako ng Panginoon ng kalungkutan sa aking puso. Bakit ako nandun? Asan ang pamilya ko? So, yun nga, sabi ko, hindi ako nagpakilala sa kanila kay Jesus. Literally, pero sila ang nagpakilala sa akin sa ating Panginoon. But being their father o ama, habang lumalalim po ang aking pananampalataya sa Panginoon, nakikita naman po siguro nila kung paano ako gumawa para sa kanilang buhay. Nakita ko rin na sumusunod sila sa mga sinasabi ko na dapat gawin para sa ikalalagupa ng ating pananampalataya bilang Kristiyano. Salamat sa Panginoon nga sa church na ito. Siyang gumagabay sa amin, sa aking pamilya, para patuloy pa na maranasan namin ang kadakilaan ng Diyos sa aming mga buhay. Paano ko ipinakilala si Lord sa mga anak ko? Siyempre, una ako. Ako muna yung nakikilala kay Lord. Yan. Tulad din ang nabanggit ko kanina, siyempre yung family ko, kahit na nasa
Middle East kami at underground ang mga gawain. Ayan. Every Friday, kasama ko yung buong pamilya ko sa magdalo ng gawain. Meron din ano doon sa children ministry. So, meron silang Bible study. Yan. Bukod doon, ako mismo, na Christian na tatay, ay tinuturuan ko din sila. Meron din kami Bible study ng mga anak ko. Pinapa-memorize ko rin sila ng mga verse sa Bible. Kasi napakahalagang bagay tulad nga ng sinasabi ng salita ng Diyos na ating turuan, bigyan ng aral ating mga anak ng salita ng Diyos na sa kanilang paglaki ito ay kanilang dadalhin. Sila ay maimulat, lumaki sa pananampalataya sa Panginoon. Sa totoo lang, hindi ako ang nakikayat sa aking mga anak para lumapit sa Diyos. Matagal na silang nakakakilala sa Diyos bago ako. Kasi yun nga, sabi ko, nabubuhay ako sa makamundo pamumuhay. Kaya kahit na anong pilit nila sa akin noon, ayaw ko, sabi ko sa kanila. Hanggang sa isang araw, nabigla na lang sila nung habang sila ay nagbibihis din ako. Sabi ko sa kanila, sama nga ako sa church, wala akong kasama dito sa bahay, kako sa kanila. Nagulat sila. Tapos, tinatawanan pa nila ako at sabi ng mga anak ko, ay papa, sabi nila, wag ka nang sumama, sabi nila, at baka nasa pintuan ka pa lang, sabi niya, masusunag na yung kaluluwa mo pa, sabi sa akin. Parang tinutuya nila ako, pero talagang ako, interesado na talaga ako na talagang kilalanin, magbalik loob sa ating Panginoon. Kaya yon, habang tumatagal, yon, hindi na nila ako sinusuway, nasasama sa kanila hanggang sa tuluyan ko ngang nakilala ang ating Panginoon. At yun nga, ginawa ko siyang Panginoon ng aking buhay, tagapagligtas, at sumusunod sa kanyang alituntunin mga panukala. Kaya yun ang nagsilbing daan upang makilala ko ang ating Panginoon sa aking buhay. At hindi naman ako nagsisisi dahil lahat ng mga kahilingan ko ibinibigay ng Panginoon sa akin, lalo na sa aking pamilya. What is your message to all the fathers out there bilang isang amang nakakilala na kayo? Bago ko sagutin yan, siguro gusto ko po sana para naman hindi tayo masyadong seryoso sa buhay, kasi Father's Day nga, ito lang po ang araw nating mga tatay, at lahat po ng ibang araw Mother's Day na po. Isang araw lang po ang Father's Day, lahat po Mother's Day na. At totoo po yung kasabihan na there are only two rules of a happy marriage, mga tatay. One is, the wife is always right. At yung pangalawa, when the wife seems so wrong, go back to rule number 1. So yun ang masasabi ko sa mga tatay na nakikinig ngayon, bilang ama na nakakilala na sa Panginoon, naisin po ninyo sa inyong buhay na lumalim pa, pag-aralan ninyo paano po ang ating Ama ay talagang mapagmahal na Diyos. Hindi po nagkakait ang ating Diyos at lalong hindi madamot. Matuto lang tayong sumurrender sa Kanya at ipagkatiwala ang lahat ng bagay. Tutugon at tutugon ng ating Panginoon. Sa mga nakakilala na sa Panginoon, patuloy po kayong mag-devotion, patuloy po kayong attend sa mga church services. Diyan po tayo lalago. At higit sa lahat, masakop po tayo sa ating mga pastors. Pagkaman mas bata sila sa atin, pero
sila po ang ginagamit ng Diyos para akayin po tayo sa tamang pananampalataya. At mahalin po natin ang ating church. Mahalin po natin ang ating pinagsasambahan. Hindi po dapat tayo nasisway sa ating pananampalataya. Dapat po malalim po ang ating pundasyon sa ating Panginoon. Sapagkat end times na po, malapit na po dumating ang ating Panginoon Kristo. At sabi po sa banal na kasulatan, marami po ang magpapanggap na sila ang Kristo. So kailangan alam po natin ang boses ng ating Panginoon. Salamat po. At Happy Father's Day sa ating lahat. Sa mga katulad kong tatay dyan, I encourage you na mahalin natin ang Diyos na siyang unang nagmahal sa atin. Lumapit tayo sa Diyos at lalapitan din niya tayo. Kasi siya yung dakilang tatay, ang ating amang nasa langit. Kaya napakahalaga na tayo ay magkaroon ng tamang relasyon sa Kanya. Tanggapin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Isubok natin ang ating buhay. Yan. Para maging ganap yung ating pagtawag sa Kanya ng Ama namin ng asa namin. Kaya bilang tatay, napakahalaga po talaga ng ating role bilang haligi ng tahanan. At napakahalaga po na bilang tatay ay tayo po kasi yung susundan ng ating mga anak. Kaya mainam po na masundan ng ating mga anak na kung tayo po ay nakilala sa Panginoon at nagmamahal sa Diyos. Sure po yun na kapag tayo ay nagmamahal sa Diyos, kasama natin ang Diyos. Na siya pong sentro ng ating pamilya. Sasamahan po tayo ng Diyos at i-bless ang ating sambahayan. Amen? Yun po, mga katatayan. Happy Father's Day to all and God bless you. Sa mga tatay na naririto at nakikinig, bilang haligi ng tahanan, ipakita natin ang ating pagmamahal sa ating pamilya, sa asawa natin, higit sa lahat sa ating mga anak. Tulungan natin silang kilalanin ang Panginoon sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Gawan natin ng paraan upang ipamulat sa kanila na talaga kailangan nila ang Panginoon para sa kanilang buhay. Upang sa ganon, hindi sila malihis ng landas. Bagkus pagkasama nila ang Panginoon, nakakatiyak tayo na magulang na maganda ang patutunguhan ng ating mga anak. Pagkat alam natin na kasama nila ang Diyos. Ipadama natin sa kanila lagi ang pag-ibig at pagmamahal natin sa kanila. Sapagkat kung nakilala na nila ang Panginoon at nabubuhay na sila ayon sa panukala at kagustuhan ng Panginoon, masasabi natin sila ay tagumpay. Saan man sila makarating, saan man sila pumunta, alam natin na hindi sila mapapahamak pagkat kasama nila ang Diyos. At alam po naman natin na talagang ang isang pamilya, kapag sama-samang nanalangin, sama-samang nakikipag-usap sa Diyos, at lalo na naglilingkod sa Diyos, kaakibat nito, biyaya, pagpapala, tagumpay ang makakamit ng bawat isa sa atin. Lagi natin tandaan na mahal
tayo. Saan man tayo pumunta, ano man ang sitwasyon ng ating buhay, isipin lagi natin na may nagmamahal sa atin na walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya bilang mga tatay, uulit ko, bilang haligi ng bawat tahanan, maging halimbawa tayo sa ating mga anak, sa ating mga asawa. At alam ko na kapag nakikita sa ating mga ama ang mga bagay na ito, hindi tayo kukulangin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Saan man tayo makarating. Kaya sa mga tatay, maraming salamat sa inyo lahat at Happy Father's Day. Good day po sa ating lahat, and gusto ko pong i-grab tong opportunity na to para bumati sa lahat ng katatayan ayan, sa ating mga magigiting na ama ng Happy Father's Day po sa inyong lahat, lalong-lalo po sa aking papa, sa iyo dad. Ayan, sobrang thankful and blessed po ako sa buhay mo, and thankful ako kay Lord kasi ikaw yung binigay niyang ama sa akin, sa aming magkakapatid. And bilang isang head of the family, and gusto ko lang pong sabihin na tinitingala po kita. Sobrang blessed na blessed po ako sa buhay mo. And gusto ko rin po mag-thank you. Kunin ko na rin po itong pagkakataon na ito para mag-thank you sa lahat ng effort, sa lahat ng hardships and sacrifices po. All those years na binigay nyo sa amin, inyong family. Thank you po. Maraming salamat pa. And mahal na mahal ka namin, inyong mga anak. And the whole family. Shower out po sa inyong lahat na mga katatayan. And enjoy this day po. God bless you all po. Thank you. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Ryan Merto, ay lubos na bumabati ng Happy Father's Day sa mga tatay na patuloy na ipoprovide sa kanilang pamilya. At yun din po, binabati ko rin po ang aking tatay na siyang nagbibigay ng aming mga pangailangan at patuloy na nagpo-provide. Kaya maraming salamat po sa aking tatay na mapagmahal, aking tatay na nag-aaruga, sa aking tatay na patuloy na binibigay ng kanyang buhay para sa amin. Kaya maraming salamat po at muli, Happy Father's Day. Happy Father's Day to the ta. Kenny.